BP Sara ipinakita na at nilampaso pa si Tamba. 1 milyong pabuya kay Mary Grace Piatos. Tukoy na kung kanino galing. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala na naman. Nagbabalik at eto may mga matitindi tayong pag-uusapan. Vice President BP or Vice President Sara Duterte, the future President of 2028 presidential election. Ipinakita na at nilampaso pa si Tamba. Ang tindi nito. Alam nyo, talagang may kahit papaano may ano pa rin ng mga, hindi lahat ng Pilipino ay talagang nadadala. Kasi kadalasan kasi ang mga Pilipino medyo may ugaling pag namigay ng tulong, pag namigay ng ayuda, akala na nila bait-bait na. Ako rin naman namimigay ako ayuda, pero hindi ko sinasabing sobrang bait ako. O kasi trabaho ko yan dati, ginagawa ko yan kada sahod ko. Ginagawa ko naman tumulong ngayon, kaso off-cam na nga lang. Pero never kong sinabi na parang suportahan or kabiliban or tawag dito parang anghel na ako. Anghel na ako kung maituturing, no? Hindi sumagi sa utak ko yan. So ngayon talagang nakikita natin sa mga iba nating kababayan na hindi basta-basta porket nagbigay ka ng ayuda, sasang-ayunan ka na nila. Porket nagbigay ka ng ayuda parang iboboto ka na nila, lalo sa mga politiko ngayon puro ayuda. Tapos pagdating sa mga kalamidad wala nang ayuda. O ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At ito nga yung mapatungkol kay Mary Grace Piatos. Oo. Makakapagturo kay Mary Grace. So, mga kongresista nag-ambag-ambag para may maibigay na pabuya sa makapagpaturo kay Mary Grace Piatos. Magpanggap kaya ako si Mary Grace, no? Tapos magpasuko ako kung nga ako si Mary Grace. Sayang din yung 1 milyon na yun, matatapos na yung bahay ni Mama. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At pakisama na rin po yung join button at super thanks natin yan. Maraming salamat. Napakalaking tulong po niyang ginagawa nyo para sa aming mga YouTube channel. Bago tayo mapunta dun sa mga main topic natin, dito muna tayo. Kung ano ang budget, tuloy pa rin. Yan o, hindi na yung BP Sara, tuloy pa rin. O yan yung lumalabas na yan. Tuloy pa rin ang aming serbisyo. Narito ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte tungkol sa iminumungkahing budget para sa Office of the Vice President para sa kanilang fiscal year 2025. Naganap ang press conference ngayong araw, November 13, 2020. Ano bang araw ngayon? 20 na pala to. Matagal-tagal na pala to. So ito yung ano na to. Kami, susunod lang kami kung ano yung budget. Pero kung ano man yung maiwan, tutuloy pa rin kami sa kung ano ang pinagkakasya namin ng mga pwedeng serbisyo doon sa binibigay na budget. Samid pa ako Mong inaalala na ako ni Paduano Di alam nyo, isa to sa kinabiliban talaga ng taong bayan dito sa mga Duterte, lalo na dito kay BP Sara Kahit na alam mo yung gipit na talagang ginigipit sila sa budget, pero tingnan nyo ba naman, mas nauuna pa sila sa gobyerno, sa mismong Office of the President bago mas nauuna pa silang tumulong kaysa sa presidente. Kadalasan presidente ngayon pag may bagyo, wala. Pagtapos ng bagyo, nandun tsaka pupunta. Isa kang nakakita, wala nang doon pa namigay ng bangka. Katawa lang no? So samantalang mapunta naman tayo dito muna tayo. Dito ito kay Mary Grace na paulit-ulit nila tong ang mga kongresista pinapahanap na si Mary Grace. Hindi ito kung halimbawang totoong tao man to. Nakakaawa lang kasi biruin mo nakakaawa dahil biruin mo
kapag halimbawang makita to si Mary Grace, samantalang wala naman siyang ginawang masama do sa budget na yon, kawawa, sira ang pagkatao nito. Alam naman natin ang ugali ng mga congressman, talagang wawa sa akin at wawa sa akin ka. Kung kaya nilang walang nyain yung, hindi naman lahat ng congressman, yung quadcom pala. Kung kaya nilang wasakin yung pagkatao mo, gagawin talaga nila eh. Para lang maipit at maging kakampi kanila. Yan naman yung motibo eh. Yan naman yung nakikita ng taong bayan, kaya palaging may kinokontempt na mga official ng Office of the Vice President para kumampi sa kanila at para idiin si VP Sara. Ito, panoorin po natin. Nagkasundo ang mga miyembro ng House Committee on Good Government and Public Accountability, gayon din ng Quadruple Committee na mag-ambagan upang makabuo ng 1 milyong pisong halaga ng pabuya sa makapagtuturo kay Mary Grace Piatos. Naging kontrobersyal ang pangalang ito ng mausisa sa isang pagdinig ng House panel. Sa November 5 hearing, nasilip ng mga kongresista ang mga isinumiting documentary evidence of payment o mga resibo ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa paggastos ng confidential funds nito mula 2022 hanggang 2023. Kabilang sa nasidang resibo ang may petsang December 30, 2022. Ang basa ng kongresista, Mary Grace Piatos ang signatory. Pero para sa COA, ito ay Mary Grace Piati. The name Woodry, tama po ba? Mary Grace Piatos? Piati? Ha? Piati? Piatos. Ang pagkabasa ko, Piatos eh. Y po yung last? Y, hindi S? May Piatis? Gago! Parang magiging S yung Y. po siya eh. Ayun o, tingnan mo. Y po. Since masyado nang mababa yung tail. Okay. Now, sa tingin mo, totoong tao yan? What's your opinion? It could be a person. Could be a person. Pero, would you know na merong restaurant na Mary Grace ang pangalan? Yes, Mr. Chair. Pinapalabas pala ng mga kongresista dito na gumagamit ang Office of the Vice President ng iba't ibang pangalan para manakaw nila yung gano'n. Naku. Yung strategy nyo ta. Chair. At meron ding Piatos na brown ng potato chips. Yes, Mr. Chair. Would you know that? Yes, Mr. Chair. Yes. Mga tanungan sa Congress no? Generic na generic eh. Anyway, at least alam mo rin pala mga yon. Patuloy sa pagtanggi si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability, ang pinakamatataas na opisyal din sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. No-show pa rin sa hearing sa kabila ng ilang ulit na imbitasyon at sapina. Giit ng mga mambabatas, kailangang maipaliwanag ang anilay questionabling paggastos sa confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023, gayon din ng Department of Education noong nakalipas na taon. Kaya nga nag-usap-usap kami na May leche. Wala ka na nga dyan. Dito tayo sa, ito. Yung isang report dito. Mga eksperto, hinihingian ng tulong para mahanap si Mary Grace Piatos. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Yan ang gustong malaman. Totoong tao nga ba si Mary Grace Piatos? Panibagong drama na naman nila to. Tama ng mga kongresista, kaugnay sa misteryosong pangalan niyan na konektado umano sa ginastang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Walang balak tantanan ng mga kongresista ang paghahanap sa isa sa mga umunoy nakatanggap ng confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte na si Mary Grace Piatos. Bukod sa 1 milyong pisong pabuya sa makapagtuturo sa kanya, makikipag-ugnayan na rin daw ang House Committee on Good Government sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay para i-verify kung meron talagang nakarehistro sa kanila na Mary Grace Piatos ang pangalan. Ang mahirap pa ito, sagwa ng mga nagtsuwa. Ang mahirap pa ho nito, mga banateros, ang mahirap pa ho nito ay yung ang mahirap pa ho nito, baka etong Mary Grace Piatos na to,
Hindi naman talaga nung panahon ni BP Sara. Pwede rin kasing gawa-gawa na lang din to eh. Tapos papalabasin na hindi tao. Papalabasin na parang gumawa lang ng pangalan ng Office of the Vice President para kunwari may nag-receive. Ganyan yung papalabasin niya ng camera na tutunugan ko na eh. Sinampa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Daan-daang resibo na ginamit pang liquidate ng OVP sa confidential funds noong 2022 at 2023 ang kinikwestiyon ng Kamara. Hinala nila, inimbento lang ang pangalang Mary Grace Sabi ko sa inyo eh. Na nga ilalabas dyan. Sabi nila, hinala nila, invento lang daw tong Mary Grace Piatos. No, ngayon, di ba? Buko na agad. Malamang sa malamang yun talaga yung plano nila dito. Papalabasin nila na etong si Mary Grace Piatos ay gawa-gawa lang at yung pera na nire-receive nito ay napupunta sa kay BP Sara. Yan naman talaga yung nasa utak nila. Hindi nga tayo nagkamali. Galing talaga ang galing nyo gumawa ng drama, no? Ba't hindi kayo gumawa ng pelikula? Dapat naging director kayo eh. Piatos at iba pang nakapirma sa resibo. Kaya kukonsulta na rin daw ang Kamara sa handwriting expert para ipasuri ang mga dokumento. Yung stroke kung paano pinirmahan ito, ay isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. Kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Ayon sa mga kongresista, mas madali sanang masasagot ang mga tanong nila kung dumadalo si VP Sara sa mga pagdinig. Sinabi na kamakailan ng bise na wala na siyang balak humarap muli sa Kamara. Pero umaasa pa rin daw ang mga mambabatas na magbabago ang isip niya. Kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance Ano to? na mas mabigyang linaw yung mga issue na ito. Ano to sa Tagig to Pami Zamora? Sino to? Di ko kilala to Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Nakakuha na ng Kaya pagtanggol sarili, she should come. impormasyon ng House Committee on Good Government na nakauwi na ng Pilipinas mula Amerika ang Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Yun nga lang, wala pa raw kumpirmasyon kung dadalo ito bukas. Nagbabalita mula sa Huwag na kayo dumalo dyan. Paulit-ulit lang naman yan. Samantalang hagingan nga natin to ng konti. Etong sinabi ni Pres Bongbong Marcos na nakausap niya si Donald Trump sa telepono. Alam niyo, itong mga ganitong kahit ako sabihin ko na lang na ay nakausap ko si Donald Trump. Pero para saan kung nakausap mo pakialam namin? Di ba? Pakialam namin kung nakausap mo di wow. Gago! Nakausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at US President-elect Donald Trump sa telepono. Para saan? Ay kay Pangulong Marcos siya mismo ang tumawag kay Trump para batiin sa pagkamanalo nito sa US presidential elections. Ay sa Pangulo, maganda raw at produktibo ang Piling tropa? Siya pa daw pala tumawag kay Donald Trump. Piling tropa? kanilang pag-uusap. Bukod sa kamustahan, pinag-usapan din ng dalawa ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Kilalang strikto sa kanyang immigration policy si Trump. Pero hindi pa raw napag-uusapan ng dalawang leader ang magiging kapalaran ng daang-daang libong undocumented na Pilipino sa Amerika. It was just a congratulatory call. But of course, our ambassador is already working on that. Patuloy namin pinag-usapan ang samahan, the alliance between the United States and the Philippines, and Nakakala mo si Bibim, laking lasing no? I expressed to him our continuing desire to strengthen that relationship between our two countries. Mga kapatid, Ako hindi para makipag-ano sa'yo. Hindi, ito kung halimbawa man na nag-usap sila sa mapatungkol dyan. So maganda rin yun. Kaso kilala natin si Donald Trump, parang si Duterte din niya, mauutak yan . Mauutak yan kung sa utakan lang. Talagang
Sobrang tindi niyan. Samantalang ito na nga, pag-usapan na nga natin tawag dito. Eto na, exposed na. Timbog ang, ano to, leakage ba to? Ang tamang basa dito. Leakage na usapan ni Abante. Pinakita ni BP Sara nilang paso si Tamba. Hindi kaya ito na yung video? Ano kaya naman ng video na yun? Kailan kaya lalabas ni BP Sara yung video na yun? Tawagan nga natin si BP Sara. Tawagan natin si BP Sara. Tawagan natin. Tingnan natin kung sasagot. Tawagan natin. Kasi medyo na ano na rin ako eh. Medyo na ano na ako dun sa paulit-ulit na. Tawagan natin si BP Sara. 0961-924-9686. Tawagan natin. Ayan, tawagan natin. SIM 2. Ayan, tawagan natin ha. Ayan ha. Ha. Wait lang. Okay. Tawagan natin. Hello, BP Sara. Ito na. Sumagot. Hello, BP Sara. Kailan mo may lalabas yung video? Ha? Kailan mo lalabas? Ay, magsalita ha. Tsaka na muna. Sige, sino ba nandun sa video? Ano si Tamba? Gulas ako. Baliw lang eh, no? So, mag-usapan natin to. Sana nga, ito na ba yun? Ito na ba yung video? At bakit nandito na naman si Abante? At bakit nilang paso ni BP Sara si Tamba? Okay, panoorin natin. Balitang hindi pa ipinapalabas ng bayarang media. Patuloy ang pamamayagpag ng Agila. Vice President Sara Duterte hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At di umano'y leakage audio na usapan ng Manila 6th District Representative na si Congressman Benny Abante. Umaalingasaw na sa publiko na Naku, leakage audio ni Abante, no? Naku po. Hindi ko na ano yun Oy, send naman. ayon pa sa nasabing leakage audio ay takot daw ang nasabing kongresista dahil hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin ang Vice President Sara Duterte na ayon pa sa kanya ay baka daw makabalik ang mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte na baka raw mabalikan siya nito. Kinakabahan na ang mga loko. Di parang na familiar sa akin yung usapan about dun sa audio na yun. Na di umano ay parang etong si Abante ay natatakot na makabalik pa ang mga doon. Sa totoo naman, kahit hindi sabihin ni Abante yan, alam ng taong bayan na takot ang lahat ngayon ng mga anti-Duterte na makabalik ang mga Duterte sa sa pagiging presidente ng Pilipinas. Dahil sa oras na mga takot dyan yung mga NPA. Alam naman natin na isa si BP Sara sa mga hate yung mga NPA na yan. O pangalawa, yung mga drug lord na minsan namamangka dyan sa gobyerno. Sa gobyerno natin, minsan dumadalaw dun eh. Diba? Takot na takot makabalik ang Duterte sa pagiging presidente. At lalo na tong mga congressman ngayon na todo pang babastos sa mga Duterte ang ginagawa. So although hindi naman ugali ng mga Duterte yung parang magiganti sa kanila sa mga pinagagawa nila, hindi naman ugali ng mga Duterte yan, kilala naman natin eh. Pero yun nga lang, pag nakaupo na ang mga Duterte, mapipace out tong mga kurap at mga magnanakaw ng mga politiko na to. Wala akong binabanggit na pangalan, na alam nyo na kung sino-sino yun. Play natin. Pero bago ang lahat, kung subscribe ng bagong video na Pag ng Agila. Ayon pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator. Basahin natin BP Sara
20%. Rapi Tulfo ba? Nandito si Rapi Tulfo. Pumapangalawa si Rapi Tulfo, pumapangatlo si Leni Robredo na may 5%, alay na ako. Pumapang-apat si Grace po na may 5%. Pumapang-lima si Amy Marcos, andito rin si Risa Ontiveros, andito rin si Manny Pacquiao, si Senator Robin Padilla, at ang pinakakulelat ay si Martin Romualdez. Kawawa naman si Martin, no? Minsan naawa na rin ako kay Martin Romualdez. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ako naawa? Kasi, alam mo yung tipong todo effort siya. Todo effort siya na mamigay ng ayuda kahit pera naman natin yun. Tapos hindi man lang siya tumataas sa ratings. Hindi man lang siya napag-uusapan sa pagdating sa maaaring mahalal bilang presidente ng Pilipinas. Minsan nakakaawa din eh. Nung nakaraan, yay! Nagaganon-ganon pa yun nung nakaraan dun sa Davao ba yun? Oo, diba? Kung ano nung pinagagawa eh. Tapos tingnan mo, hanggang ngayon 1% pa lang. Nakakaawa. Rapi Tulfo, pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%, ikaapat ay si Grace po na mayroong 5%, nasa ikalimang pwesto naman si Senator Amy na nakakuha ng 5%, nasa ika-anim na pwesto naman ang senadora na si Risa Hontiveros na nakakuha ng 4%, nasa ikapito na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%, nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Robin Padilla na nakakuha ng 3% at ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto. Ito nga yung kinagandahan sa ibang mga Pilipino eh. No? Akala natin minsan, ba? Ngayon kasi may mga kung saan katulad sa mga ayu-ayuda na. Buti nga kamo napaalalahanan sila ng maaga ni PRRD. Oo, tumanggap kayo ng ayuda dahil pera nyo naman yan. No, totoo naman yun eh. Pero yung tipong, alam mo yun, yung tipong parang magtitiwala na sa'yo, magtitiwala na dun sa taong yun, eh hindi dapat kasi una-una hindi nyo naman pera yun. Kaya karapat-dapat lang na hindi pagkatiwalaan kasi hindi niya naman pera yung tinutulong niya. Ito naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1% matapos nasa panghuling pwesto. Ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan dahil abay mas mataas pa at hindi pa sigurado, undecided pa ang kanilang iboboto na nakakuha ng 18% na mas lamang pa. Oo nga, no, nakakatawa nga naman to. Ito yung mga bumoto na hindi nila alam kung sino pa yung iboboto nila sa darating na 2028 presidential election. So, naka 18% pa. So, ibig sabihin, papangatlo pa yan dito kay Rapi Tulfo at kay BP Sara, di ba? Oh, mas mataas pa kay Romualdez, samantalang si Romualdez 1%. Sa 1% ni Speaker. Kaya nga kataka-taka dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, sila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point in its Natin alam, no? Pero ito nakakalungkot lang talaga. Tingnan nyo, pansinin nyo. Kung sakali man totoo itong 500 billion na ibinigay ng Office of the President dito sa Office of House Speaker Martin Romualdez na 500 billion pesos. Nakakaawa yung mga kababayan natin, lalo na yung mga nasasalanta ng bagyo kasi pagdating sa kanila may 20 million, 50 million, tapos bibigyan ka ng plywood na isang sipa mo lang, wasak na.
bibigyan ka ng yero, 3 piraso. Diba? Nakakaawa. Pero pagdating sa mga politiko, bilyon ang nagiging pondo. Early 3 years, itaga niyo sa bato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even liked politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. After BBM, wala yan si Martin. Bobo na mga congressman na to risk their political future on someone so hated. Kahit anong gawin ni Martin, wala yan. Nga lang yan, nga bills lang ang kakalagyan niya. Isip-isip naman kayo. Dagdag pa nito, si Sara Duterte and Rapi Tulfo lead the list of presidential candidate for election 2028. You know why I'm not worried? Because sirang-sira na si Sara and yet she's still in the lead. They've done their worst and she's still the most preferred, diba? Ito, forward natin dun sa ano ha. Forward natin sa mismong, ay, sino ba to? Si ano yun kilala ko to Panorin nga natin tong audio na. Sara, Ay, pasok. yari siya. Ako, Paano pag naging presidente yan? Yari. oh yes, yari siya. Yari ako for example. Hindi naman ano to hindi to yung tinatawag na secret audio. Ano to, interview to ng isang dilawan na vlogger. Oo, isang dilawan na vlogger na in-interview si Abante at sinabi niya itong yayariin siya. Na mayayari siya pag nakaupo na ulit sa pagiging presidente ang mga Duterte. Oo, hindi to secret audio. Akala ko pa naman liquid audio na. Oo. Presidente ng Pilipinas yan, no? Paano kung lumakas uli yung mga Duterte after the 2025 midterm elections? Paano kung siya yung likely maging presidente? Sigurado baka balikan kayo. Oh yeah, I mean, that's a possibility, no. You cannot discount politics in this, no. In fact, I was talking to one congressman, kaalyado din ng ni Vice President Sara. Sabi niya sa akin, politics lang to Ibig sabihin, he's also being careful in Yung nga masama politics lang to pero tsaka ang babaw ng tingin nyo hindi ako pabor doon na politics lang to. Hindi gano'n, nalalaning nyo, nakasalalay dito yung kapakanan ng bawat Pilipino. Kung sa inyo, politics lang yan at nilalang nyo lang, mababa ang tingin nyo dyan, umalis kayo sa pagiging congressman. Attacking the Vice President of the budget. Dahil nandun yung tama ba? Nandun yung concern, paano pag naging presidente yan? Yari. Oh yes, yari siya. Yari ako for example. Hindi ka talaga. Hindi yari ka talaga dyan. Kung magkataon, yari ka talaga dyan. Talagang yung mga kaso, kasi ito nga, di umano ulitin ko, di umano. Na itong si Paduano tuloy. Kahit naman si Paduano, may kaso yan daw Daw. Kasi alalahanin nyo, may umugong na issue mapatungkol kay Abante. Yung sa PDAP scam, tsaka child abuse daw. Kung sakali man na makaupo ulit ang mga Duterte at sureball naman yan, kabahan na tong si Abante. Talagang lalabas ang kaso niyan. At alam naman natin na mga Duterte, hindi yan nag-aalaga ng mga demonyo sa gobyerno. Totoo yan. Medyo pasadahan nga natin ito ng mabilisan. Pinatay si Paduano, example ni Atty. Topacio. Panoorin na natin. Ko si ganito, halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa, may pumatay ko Congressman Paduano. Wag naman sana, Kasi malapit-lapit na rin Bakit yung si Paduano? High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay to. Bago din yung turatado din si Atty. Topacio Pag panganak daw ni Paduano, sumisigaw na. Kasi hindi ko nga alam ba't laging galit to si Paduano, no? Parang parang galit siya sa mundo. Parang, alam mo yun, parang
nung umulan ng sama ng loob sa buong mundo, sinalo niya lahat. Gago! Oh, hindi ko lang alam bakit ganun tong si Paduano, no? Nakakapagtaka lang. Hindi kasi may mga ganitong tao, hindi sa totoo lang, may mga ugali talagang ganito na, alam mo yun, may mga tao na nagpapakita ng tapang kahit natatakot sila. Kadalasan kasi gawain ng ng mga ninenervyos. Kasi kung mapapansin nyo nung hearing, gigil na gigil siya kay PRRD. Pero hindi siya nagtanong. Gigil na gigil siya at lagi siyang nakatalikod. Doon natin kaya nga sinasabi nila na respetuhin ng hearing. Paano namin re-respetuhin ng Quadcom hearing? Kung yung makikita namin katulad ng attitude ni Paduano. Paano namin re-respetuhin yun, di ba? Tapos ang pinakamasaklap pa nun, hindi sila nagiging professional eh. Kasi kung may tuturing silang professional, katulad niya, nagbiro si PRRD kay Paduano na natatakot kasi ako sa iyo kaya dumalo ako dito. Gasino ba yung sakyan mo, biruin mo din, di ba? Biruin mo din. Kung nagbiro si PRD, biruin mo din. Hindi, ang ginawa niya. Sige, kapag lumabag ka sa rules namin, kukontempt kita. Sabay talikod, di ba? So, doon pa lang, isang malaking kabastusan nyo kasi una-una. Mayor yan, congressman yan, at dating presidente ng Pilipinas yan. Na kailangan mo talagang magbigay ng respeto dyan. Kasi ikaw hanggang dyan ka lang eh. Kung congressman ka pa lang at hindi mo naman narating yung mga narating niya, magbigay ka ng respeto doon. At natural na gagawin mo yun. Dahil dating presidente yan. Kaya nga sinihiling ng Quadcom na respetuhin. May respeto naman kami sa inyo. Pero sana magpakita din kayo na sa taong bayan na karapat-dapat kayong respeto. Huwag sanang katulad ng attitude ni Paduano. No. So, ayoko nang pag-usapan si Paduano. Baka ma-high-blood na naman yung mga senior citizen na nanonood ngayon eh. Baka babato nila yung TV. Baka madurog yung mga postiso nila sa sobrang gigil. Wag na muna, no? Yan muna yung si Paduano. Dito to, may sinabi ni Atty. Topacio, baka nung ipinanganak si Paduano, sigaw na ng sigaw. Paano naman kasi laging galit? Warang hindi mo lang nakitang ngumiti yan. Hindi, baka yan? Baka yan yung karakter niya. Kasi nga, di ba, parang drama yung Quadcom na yan. Parang pelikula yan. So baka yung karakter ni Paduano ay laging galit. Hayaan na natin. So yan po mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood nyo dito sa mga nireaction na natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po yung join button and super thanks dyan at mega live shoutout sa lahat ng Hero Abroad sa iba't ibang panig ng bansa at sa ating mga senior citizen, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat sa inyo ng mga kahit millennials dyan na patuloy na sumusuporta sa Banateros at sa siyempre dito na rin sa aking YouTube channel na J. Guevara TV. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless, peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.